Paano kung yung isang banal na mensahe hindi na inahatid sa pamamagitan ng isang tabletang bato, kundi sa isang Facebook post na lang? Well, yan mismo ang sinasabing nangyayari kay Narciso Olalo, isang lalaking nagbabahagi ng mga visions at mga urgent warnings gamit ang social media. Seryoso, isipin mo nga, ikaw biglang makatanggap ng mensahe mula sa itaas. At hindi lang para sa'yo ha, para sa buong mundo. Anong gagawin mo? Grabe yung pressure, no? Hawakan natin yung tanong na yan kasi dyan umiikot ang kwento ni Narciso Olalo. So, para mas maintindihan natin to, heto yung dadaanan natin. Unahin natin yung mismong visions niya. Tapos, i-decode natin yung mga simbolo. Susunod, yung urgent warning niya para sa pamilya, tapos yung sinasabi niyang daan papuntang kaligtasan, and finally, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin nito sa panahon ngayon. Okay, so ano nga ba talaga yung nakita niya? Ano yung laman ng mga visions na to? Simulan na natin. Yung unang vision niya nagsimula sa isang lugar na, hindi mo akalain, sa isang lamay. Normal na araw lang daw nagluluto siya ng kanin, 2 malaking kaldero para sa mga bisita. As in ganun ka-ordinaryo. Tapos, bigla na lang, doon mismo, nagpakita daw sa kanya si Hesukristo. At may isang utos, dagdagan mo pa dahil marami sila. Parang simpleng instruction lang, di ba? Pero parang may double meaning na hindi lang kanin yung tinutukoy, kundi isang mensahe para sa mas maraming tao. Right after that, may nakita naman siyang makapal na usok. Ang akala niya, sunog na sa sementeryo. Pero, bigla na lang nawala yung usok. At ang pumalit, isang dambuhalang anyong tubig. Tandaan nyo yan ha, usok at tubig, babalikan natin yan. So yung pangalawang vision naman, parang a complete 180. Ito, isang journey. Naglalakad daw siya kasama si Jesus at ang dinadaanan nila, napakalinaw na tubig, galing pa mismo sa isang bukal, pure na pure. At habang tumatawid siya, napansin niya may mga tao sa gilid nanunood lang. So anong ginawa niya? Tinawag niya sila. Dito kayo dumaan sa dinadaanan ko. Parang sinasabi niya, sundan niyo ko, eto yung tamang daan. Pero hindi pala tumadali. Habang tumatagal, yung daan kumikitid, nagiging maputik. Sabi niya parang kasya na daw yung katawan nila. Tapos may urgency, kailangan daw nilang bilisan para daw silang tumatakas sa sunog. Ang feeling, parang nakakulong sila. And then, finally, naabot sila sa tuktok. Isang napakaliwanag na lugar daw. At pagtingala niya sa langit, kitang-kita niya may nakasulat. Iparating mo sa mga tao. Ito na yung mission. Malinaw na malinaw. So, okay, we have a lot of symbols, di ba? Usok, tubig, yung masikip na daan. Ano kayang ibig sabihin ng lahat ng to? Well, good thing is, hindi natin kailangan manghula. Kasi si Olalo mismo ang nag-explain. At eto na yung breakdown. Yung malinis na tubig, spiritual cleansing daw yan. Paglilinis ng kaluluwa. Yung makapal na usok, yung akala niyang sunog, well, yun nga mismo yung apoy ng impyerno. At yung masikip, maputik na daan, yun daw yung pakiramdam na trap ka sa maling paniniwala. And reaching the top, yan na yung freedom, yung salvation. Okay, so we get the message. Pero ang tanong, para kanino ba to? Dito nagiging interesante kasi nagiging sobrang personal. Hindi pala to broadcast sa lahat agad-agad. Sabi niya may hierarchy daw. Unang-una para sa pamilya niya sa side ng tatay niya, tapos pamilya sa side ng nanay niya. After them, mga kaibigan at kakilala. At huli na sa listahan yung mga di niya kilala. So it starts from the inside out mula sa mga pinakamalapit sa kanya. Pero ito yung masakit na part. Kasi sinabi daw sa kanya, ang mga taong malapit sa puso mo, sila yung hindi maniniwala. Grabe, di ba? Imagine mo yon, ikaw yung messenger, pero yung mga taong pinaka-importante sa'yo, sila pa yung pinaka-mahirap kausapin. So, kung may warning, dapat may solusyon, di ba? Kung may problema, dapat may paraan para makalabas. Ano ngayon yung sinasabing path to salvation? Paano ka daw maliligtas? Apparently, may 4 steps. Simple lang. Number 1, kailangan mong tanggapin na totoo yung mensahe. 2, magsisi sa mga kasalanan. 3, maglinis ng sarili, spiritually. Para yung malinis na tubig, di ba? And 4, and this is crucial, ipakita mo na nagbago ka na. Hindi pwedeng salita lang. At gawin mo habang may buhay ka pa. At napakalinaw daw ng kalalabasan nito.
It's black and white. Dalawa lang ang pwedeng puntahan. Kung hindi ka magbabago at kukontrahin mo pa yung mensahe, impyerno ang naghihintay. Pero kung magsisisi ka, kung lilinisin mo sarili mo, paraiso. Walang in-between. It's one or the other. Kaya kung titingnan natin yung buong kwento, para siyang classic prophecy, di ba? Yung structure, pamilyar. Ang kaibahan lang, yung platform. Hindi na ito sa tuktok ng bundok, kundi sa Facebook feed mo na. Hindi na sa harap ng mga disipulo, kundi sa isang Zoom meeting. At yan ang iiwan nating tanyong sa inyo. Sa panahon layon ng social media, ng instant information, paano nababago ang konsepto ng propesya? Paano nag-e-evolve ang pagbabahagi ng pananampalataya? Maniwala ka man o hindi sa kwento ni Narciso o Lalo, hindi maikakaila na isa itong perfect example ng kung nasaan na tayo ngayon. Kayo, anong sa tingin nyo?